Sunod, mga kababayan. Ano yan, Ken? Eto na nga. Mga kababayan, no, ito tayo sa next topic. Basta abangan natin si General Torre na tutulong na sa pag-aresto kay Bato. So ito yung sunod, mga kababayan. Si PBBM po, mga kababayan, ay nagalit po. Merong gustong panagutin sa pagtakas ni Bato. Nako. Mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa topic na ito, nais ko lang po kayong tanungin, sino po ba ang gusto ninyong managot sa pagtakas ni Bato sa Senado? Paki-comment bago ko ipagpatuloy ito. Kasi ganito po ang nakarating sa akin, mga kababayan, no? Sa aking source na si Cynthia Loster. Nagalit si PBBM sa pagtakas ni Bato at bakit hinayaang makatakas sa Senado. PBBM may gustong panagutin. Yan na, mga kababayan. Sino ba dapat ang managot dyan? Kung bakit hinayaan si Bato makatakas pa? Eto, mga kababayan, ayaw ko magsalita. Pero kung ako ang tanungin, dapat si Remulla. Dapat si Junbic. Bakit? Ganito po yan, mga kababayan. Pumunta na si Trillanes doon habang si Bato nasa loob ng Senado. Bit-bit ang warrant kasama ang NBI. Pero anong sabi ni Junbic? Itanong nyo kay Trillanes kung valid ba yung warrant na bit-bit niya. Samantalang November 6 pa pala yan, 2025. Diba? November 6, 2025 pa pala yung warrant na yan. Tapos sabi ni Junbic Remulla, tanungin nyo si Trillanes kung valid ba yan. Sinabi na nga ng kapatid niyang si Boyeng na meron na. Ang dapat managot dyan, si Junbic. Walang Robin, walang Cayetano, si Junbic dapat. Bakit? Andun na si Junbic, nakipag-shake hands pa kay Bato, ba't hindi niya inaresto? Alam naman niya na may warrant na hawak November 6 pa lang. Dapat ang managot dyan si Junbic, siya ang DILG. Bakit mo pananagutin si Robin? Bakit mo pananagutin si Cayetano? Ang pinaka-main point dyan na dapat managot si Junbic. Bakit? Maitakas ba ni Robin yan? Yung pag-shake hands pa lang, kung pinusasan na niya yun, hindi na maitakbo ni Robin at ni Cayetano yan. Di ba may picture na nag-shake hands si Bato at si Junbic? Pumunta si Junbic sa Senado nung putukan eh. Hindi pa si Bato nakatakas nun. Di ba? Kaya kung meron mang managot dyan si Junbic, bakit siya nagtatanga-tangahan? Tinatanong pa niya, itanong nyo kay Trillanes kung valid ba yung warrant na yan. November 6 pa yan, no? Di ba? Yun, mga kababayan. Eto, pakinggan nyo mga kababayan. Galit na galit si PBBM. Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo. Wait lang may ads, mga kababayan. Kaya dapat si Junbic talaga managot dyan. Si Junbic ang DILG. Dapat may managot. Yan naman ang gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. May report si Kenneth Pasyente. Sino ba dapat managot? Si Robin, si Bato, si Cayetano, si Junbic? Kasi bago si Bato itinakas ni Robin, bago ang Senado nagputukan, si Junbic nakipag-shake hands pa kay Bato, alam naman niyang may warrant. Kayo, tanungin ko ay doon kung mali, pwede siyang makasuhan. Ang bit-bit nilang warrant. Na which is ganun din naman ang ginawa ni General Torre. Pagbaba ni Digong, bit-bit ang warrant, binasahan. Tiklo si Digong. Di ba? Bakit si Trillanes? Bakit si Junbic walang aksyon? Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30.
makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasrero. 2:31 makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise, patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator. Ngayon, magsasalita ka na lang dyan. Yung lalaki daw na nakaputi na barong, si Robin. Yung naka-jacket, nakasombrerong lalaki, si Bato. Nandun ka na, ka-shake hands mo si Bato kung hindi mo pa dinampot. Tapos ngayon, nung nakatakas, sasabihin mo, the man who wear white shirt, barong, si Robin. The man who wear black jacket and sombrero, si Bato. Ngayon, hanggang kwento ka na lang. Diba? Diyos ko, kung meron na, sabi nga ni PBBM, may managot. Kung meron mang managot dyan, PBBM, si Junbic. Si Junbic, panagutin mo dyan. Si Junbic naman nakipag-shake hands doon kay Bato eh. Kung yung pag-shake hands na yun kung pinusasan niya, di tapos. Bakit kailangan pa niyang sabihin sa media? Itanong niyo kay Trillanes kung valid ba yung warrant na yan. Diba? Kung si General Torre yun, dampot na agad. Ganon din naman ang desisyon ng Supreme Court at DOJ. Diba? Ito yun mga kababayan. John Vic. Ito yun mga kababayan. Dito pa lang yung pagkatapos ng putukan, pumunta doon si John Vic, mga kababayan. Pumasok si John Vic, umupo siya sa upuan, nakipag-shake hands kay Bato. Diba mga kababayan? Ito yung time na yun naka-live si Bongo Napanood ko yun. Pumunta si John Vic doon, nakipag-shake hands pa kay Bato sa loob ng nakaupo sila kasabay nung may mga kumakain. Ito, ayan nakadila pa si Joel Villanueva. Yan yung time na yan. Ayan si John Vic, ayan si Bato. Kung pinusasan mo yan, kung inaresto mo yan, di sana hindi ka magkwento ngayon. Di sana si PBBM walang pananagutin. Tapos na sanang issue. Bakit mo hinayaang itakas pa ni Robin? Tapos ngayon, magnanarit ka dyan, ikikwento mo yung video. Ang unang lumabas, nakaputing barong si Robin. Yung sumunod, babae. Yung sumunod, pangatlo, si Bato, naka-jacket ng itim, nakasombrero. Kung dinampot mo yan, ang inalibay kasi ni John Vic, mga kababayan, tanong nyo kay Trillanes kung valid yung warrant na dala niya. Nako, giahak. Diba? Ayan mga kababayan. Kita nyo naman ayan. Kahawak-hawak pa ni Bato yung balikat ni John Vic habang nakaganon si... Ngayon, sa galit ni PBBM, mayroong panagutin. Sinong dapat managot? Si John Vic. Ganon yun. Bato de la Rosa, blue jacket na naka. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. Mm. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamayari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Diba? Mariinding itinanggi ni Remulla ang paratang ni suspended acting sergeant at arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG. No, not at all. May timestamp naman lahat So it could have been spliced. Apakahina ni John Vic. Si John Vic ang totoong weak John Wick talaga. Si John Vic talaga ang totoong weak, mga kababayan. Biruin mo, may warrant na Magtaka ka ba nandun si Trillanes? Ito yung lagi yung pagkatandaan, mga kababayan. Si John Vic hindi para sa bayan. Galit siya kay Trillanes, kaya wala siyang pakialam dyan sa warrant na yan. Bakit? Kasi pag naaresto si Bato, nandun si Trillanes mababango. Siya, sasabihan lang ni Trillanes, hindi naman dahil sa akin, hindi ma-aresto ni John Vic Diba? Kaya mga kababayan, walang ginawa si John Vic kasi pag na-aresto si Bato, babango ang pangalan ni Trillanes.
Ganon ka-simple yun. Di ba? Ganon ka-simple yun, mga kababayan. Ikaw, biruin mo, may warrant na, sasabihin mo, itanong mo muna kay Trillanes. Imposibleng di mo alam, DILG secretary ka. Bago yan darating kay Trillanes, dadaan mo na yan sa inyo bago i-implement sa NBI. Kaya nga mga kababayan, itong warrant hindi dinaan sa DILG, diretso sa ibang ahensya eh. Diretso sa NBI eh. Kasi bakit? Parang walang gana ata si John Vic humawak niyan eh. Parang walang ganang i-arestuhin si Bato eh. Di ba? Yan ang mahirap eh. Tapos mag-shake hands pa kay dalawa dun. Eh kung hinawakan mo, hindi mo na pinalabas yun. Oh, ito na, hawak ko na si Bato. Andito na, kasama ko sa loob. O, paligiran nyo na. Pumasok na kayo nito, mga taga-NBI, mga CIDG, ayan, PNP. O, ito na, damputin nyo na. Bakit, pagkatapos yung usapan, umuwi ka na, hinayaan mo si Bato dun. Ginawa mo lang tanga yung mga PNP sa harap ng Senado, kadami-dami. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their Ah. servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Tapos ngayon, sabi ni John Vic, nakita naman daw sa CCTV. O kahit nakita sa CCTV dyan, na-aresto ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi porkit may CCTV, nakakatulong ang CCTV. Yes, nakita natin. Pero kahit nakita natin yan, hindi nahuhuli. Kasi bakit? Parang walang gana si John Vic hulihin eh. Di ba? Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Natanong din ang palasyo sa naging apela ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang, Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo, Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado, si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth, pasyente. Para sa Diba? Yun mga kababayan. Kung meron mang dapat panagutin ni PBBM dyan, si John Vic, andun ka na DILG secretary ka hinawakan ka na ni Bato sa balikat, nakipagkwentuhan ka lang, tapos umalis ka na parang wala lang nangyari, ayun nakatakas si Bato. Tapos manawagan si PBBM ngayon, managot ang mga nasa likod ng pagtakas ni Bato. Unahin niyang panagutin si John Vic. Diba? Kasi kung dilampot ni John Vic dyan, tapos. Makatakas pa kaya si Bato, mga kababayan, yung humawak si Bato kay John Vic? Pwede naman niyang sabihin, parang Vladimir Putin ba? Kita niyo si Vladimir Putin, pag ginanon na niya yung daliri niya, alam na yung meaning nun. Diba? Ay, Diyos ko. Kaya si PBBM, nais may managot hingil sa umano'y pag-alis ni Bato sa kustodiya ng Senado. Si John Vic dapat ang managot dyan. Siya ang pinakamataas sa lahat DILG secretary siya, hawak niya lahat, mapapulis, mga otoridad. Pag sinabi mong DILG secretary, ikaw yung pinaka leader sa lahat ng DILG o pababang grupo bukod sa Senado, 'di ba? Sa Kongreso. Ay nako. So yun po yun mga kababayan.
PBBM, gustong may managot sa pagpatakas kay Bato. Si June Vic lang, PBBM, tapos. Di ba?